pag-usapan natin yung mainit-init pa na issue sa ngayon, yung obstruction of justice. Yun na nga, kasi merong warrant of arrest na na-issue ang International Criminal Court against sa isang senador, and then humingi ito ng protective custody sa Senate para hindi ma-enforce ang ICC warrant. So, ano ba ang obstruction of justice at ano naman ang protective custody ng isang Senado? Ang obstruction of justice ay isang krimen, no, na pinaparusahan niya sa ilalim ng PD 1829. Ang pinaparusahang krimen dyan ay ang knowingly and willfully interferes with the apprehension, investigation, and prosecution of criminal offenders. Ang penalty niyan ay imprisonment ng 4 hanggang 6 na taon. May fine din yan, no? At lalong mas may mabigat na parusa kapag public official involved. Ngayon, ang mga pinaparusahang krimen sa ilalim ng obstruction of justice ay ang witness interference, evidence tampering, false information, delaying prosecution, false evidence, official misconduct. No? Yung pinaka-relevant dito sa mga nangyayari ngayon ay ang harboring criminal. Itong harboring criminal, sabi dito sa batas, ito yung sheltering or facilitating the escape of unknown offender. Yung offender, yung gumawa ng krimen na subject ng warrant. Pag sinabi mong sheltering or facilitating the escape, yung sheltering, tinatago mo. Yung facilitating, tinatakas mo, no? Ginawa mo ng paraan na makatakas yan. Yan ang harboring criminal. Ang harbang obstruction of justice, applicable yan sa lahat ng criminal investigation. Ang purpose kasi nitong obstruction of justice na batas ay para i-discourage ang pagsuway sa enforcement ng ating criminal law. Hindi nga lang, may debate nga na pagdating sa obstruction of justice, no, na may kinalaman sa isang akusado na ayaw magpa-aresto sa isang international body gaya ng ICC, no? Sa isang krimen na sinasabing crime against humanity. So dito ngayon pasok ang Senate, halimbawa, no? Under the context of protective custody daw, pwede ba yan ang Senate na halimbawa magbigay ng protection, no, sa isang individual na subject ng warrant of arrest sa International Criminal Court? Well, generally, ang Philippine Senate, wala iyang constitutional authority para itago ang mga nagtatago sa batas ng fugitive. Ano? Dahil ang mga Senate building ay kinoconsider yan na hindi diplomatic sanctuary, no? Pwedeng pagtaguan ng mga kriminal or mga akusado para makaiwas sa lawful arrest. Kung gagawin nila yan ay isang obstruction of justice. Ngayon ang ating Senate, meron namang protection talaga yan. Yan nga lang, limited immunity. Kailan nangyayari? Sa ilalim ng ating 1987 Constitution, ang mga mambabatas natin dyan ay mayroong privilege from arrest. No? Yun nga lang, dapat ang Congress ay in session at ang mga krimen lang na penalty ay
6 years o mas mababa pa. Kung mas mataas dyan, mga seryosong crime, walang legal shield or parliamentary immunity para sa mga lawmakers facing severe charges. Halimbawa, yung crime against humanity ay napakataas ang penalty niyan. It exceeds 6 years. Ngayon, yung Senate, wala talagang power yan, no? Para i-prevent ang mga police or law enforcement officers natin from serving valid arrest warrants for crimes na matataas ang penalty. Totoo naman na minsan ang Senate, halimbawa, meron talagang protective custody yan na tinatawag na legislative leadership na magbibigay ng temporary protective custody dahil lang sa tinatawag na institutional courtesy, dahil nga sila ay isang legislative body para magkaroon ng courtesya sa executive, no? Pero ang protective custody covers lang yung portion na to verify yung warrant at kung at para i-prevent ang improper arrest. Pero kapag kabalid yung warrant, hindi sakop yan ng protective custody kasi ang protective custody nila ay para lang ma-verify kung tama ba ang warrant sa tao na nangingi ng protective custody sa Senado. Thank you very much for watching and hope to see you.